Hello, good evening mga ka-village. We are now on the last night of our Sambang Gabi 2023. Grabe po mga ka-village, truly nothing is impossible sa Panginoon. Last night na, kaya ibigay na po natin ang the best na pagsamba natin sa Panginoon. Come on, let's stand up at palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Everybody sing with us. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Everybody shout it out. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh, oh. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Shout it out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here. Oh, here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, everybody, sing I believe in you. Here we go. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. We believe in you, Jesus. Let's continue to praise our God. And His name is Jesus.
He's awesome. He's mighty. He's powerful. Let us shout out for His name tonight. Come on. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, unlike you. Sing our God. Our God is greater, our God is stronger, that you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Oh Jesus, our God is greater, our God is stronger, that you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger, that you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Come on, give your praise to Jesus. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Our God is greater, our God is stronger, that you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger, that you are higher than any other. Our God is healer, awesome in
I won't forget the wonder of how you brought deliverance, the exodus of my heart. You found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have turned upon the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Cloud by day, it's a sign that you are with me. The fire by night, it's the guiding light to my feet. You found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord. You have turned upon the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have turned upon the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, Jesus, step into my vision. You step into my Egypt. You took me by the hand, and you marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you. I'll sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the beauty of your love. 'Cause you stepped into my Egypt. You took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you, God. I'll sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the beauty of your love. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Say, oh, hallelujah. You have turned upon the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Say hallelujah. The God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah.
worship, Lord Jesus. Hallelujah. We praise your name. And his name is Jesus. Let us lift up his name and we worship you. Lord, the God who fights for us, Lord, you are our victory. And we worship you. We lift your name on high, Lord. We thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening everyone, sa lahat po ng outreaches po natin at sa lahat po ng ating mga kasama po nanonood online. Magandang gabi po sa atin at sa ating pong international outreach, sa ating pong New Zealand. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Tayo po ay nasa huling gabi na po ng ating sambang gabi. Okay, nasa last night na po tayo for our More Than Conqueror series ng ating Sambang Gabi 2023. Unstoppable ang Christmas. Ano po, ang ganda ho ng title natin. Bakit nga ba unstoppable ang Christmas? Ano po, so ilang turo na po. So napakinggan na po natin ang mga heroes of faith. Ano po, inaisa-isa na po natin. At ngayong gabi naman po, ay tayo po ay dadako po sa atin pong tatalakayin ngayon na More Than Conquerors. Bakit nga ba tayo More Than Conquerors? Napakahalaga po nitong huling gabi na ito. Ano po, na makita po natin at malaman po natin sino ba tayo, ano bang katatayuan po natin sa harapan po ng Panginoon. At salamat po sa Panginoon sa pagsama niya po sa atin ngayong taon na to. At aabangan po natin ang ating year-end on December 30. Kaya po nakakatuwa po dahil hindi po tayo iniiwan, hindi po tayo pinababayaan po ng Panginoon. Bago po tayo dumako sa atin pong turo ngayong gabi, nais ko po na tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Aming Amang Banal, sinasamba ka po namin, dinadakila ka po namin sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos na hindi po nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Kayo ang Diyos, Panginoon Ama, na makakagawa ng lahat ng bagay, higit pa sa kaya naming isipin at hilingin, aming Ama. Maraming salamat po, Panginoon Ama, sa pagsama niyo po sa amin, Panginoon, sa taong ito. Salamat po, Panginoon, sa sambang gabi, Panginoon Ama, na patuloy na kayo ang nangusap, Panginoon Ama, sa iyong mga anak. Salamat po sa pananampalataya ni Moises, Panginoon Ama. Salamat po sa buhay ni Gideon, aming Diyos. Salamat po sa buhay nila Daniel, Panginoon Ama. Salamat po sa buhay nila ni Samson, Panginoon. Salamat po sa mga mananampalataya, Panginoon, na hindi po sumuko sa kabila po ng mga hirap, sa kabila po ng mga hamon na kanilang kinaharap. Sila po'y naging tapat at nagpatuloy sa kanilang pananampalataya sa paglakad po sa inyo ng buong katapatan, aming Amang Banal. Panginoon, patuloy mo lamang po kaming samahan ngayong gabi, and Panginoon, aming Ama, patuloy kang mangusap sa bawat isa, aming Diyos. Maraming salamat po. Wala po kaming ibang itinataas sa gawaing ito, kundi ang pangalan lamang po ng Panginoong Jesus. Hayaan po ninyo, aming Ama, na kami po ay patuloy lamang, Ama, na manampalataya, magtiwala po sa inyo, aming Amang Banal, sapagkat kayo ang Diyos na tumawag po sa amin. Tapat kayo sa iyong mga pangako. Tapat ka, aming Ama. Salamat po, O Diyos. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. So magandang gabi po muli sa ating lahat. Ano po, ang title po ng ating series ng Sambang Gabi ngayong taon ay More Than Conquerors. Bakit nga ba More Than Conquerors? Ito po ang atin pong hihimayin po ngayong gabi. Ano po, lagi na po nating nababasa po ang verse na to, pero minsan po ba ay huminto po tayo at tinanong po natin, bakit ba ako more than conquerors? Ano po, bakit ba tayong mga mananampalataya ay more than conquerors? Ano po, yan po ang napakaganda pong katotohanan na pwede po nating panghawakan sa ating buhay. Ano po, at magagamit po natin at tatayuan po natin bilang isang tagasunod po ni Kristo. So tingnan po natin, tayo po ay dumako po sa Romans 8,
Ano ho? At ito po ay, sabi nga po natin, ang verse pong ito ay isa sa pinaka-powerful verses that we can read in the Bible. Ano po? At ito po ay isang katotohanan na tayo po ay lalo pong tatatag at mapapatatag ang ating pananampalataya. Sabi po sa Romans 8:31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Waan ho natin, kita ho natin yung katotohanan. Ano po, kita nyo ho ang Panginoon na atin pong pinaniniwalaan. Kita nyo po ang Panginoon na tumawag po sa atin. Hindi po siya nanatiling patay. Sabi ho dito, si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Okay, naunawaan ho natin, He is the mediator between God and men. Naunawaan po, kita nyo ho, doon pa lang po isang katotohanan na po na napakasarap pong panghawakan bilang isang mananampalataya na ang Panginoon po natin ay buhay. Ano po, nananatiling buhay at ngayon po ay naghahari kasama po ng Diyos. Ano ho, tingnan ho natin. Verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Dito ho tayo mag-concentrate. Ano po, sa katotohanan pong ito. Pakinggan ho nating mabuti. Ano po, hindi ko po alam kung ano po yung mga bagay na kinakaharap nyo po ngayon. Kinaharap nyo po ngayon sa taong ito. Ano po yung mga bagay na, ano po yung mga hamon ng buhay na kung saan nilalakbay po natin. Siguro yung iba ho sa atin nakalagpas na, pero yung iba hindi pa ho nakakalagpas. Yung iba hindi pa po dumadaan. At ito yung bagay na pwede ho nating gamitin sa panahon na tayo po ay dumaan po sa mga ganitong sitwasyon. Sabi po dito, verse 35, ito po ang katotohanan na panghawakan po natin bilang mananampalataya. Magkaroon po tayo ng confidence po na harapin po ang buhay sapagkat ito po ang sinasabi ho ng Panginoon. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Naunawaan ho natin, hindi po ang tanong ay ano. Ang tanong po ay sino. Maliwanag po yun. Iba po ang what at who. Okay? So, ang nakalagay po dito ay who. Sino daw po ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Okay? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Tingnan lang muna natin. So, lahat po ng ito, bilang isang mananampalataya, mararanasan po natin ito. Uulitin ko po, bilang isang mananampalataya, lahat po ng nabanggit na ito yung mga, yung mararanasan po natin pag tayo po ay naging tagasunod ni Kristo. Ito po yun, inisa-isa. Ano po yung mga bagay na pwede ho nating maranasan sa mundong ito, maranasan sa buhay na ito, kahit na po tayo ay tagasunod na ni Kristo. Naunawaan ho natin, sabi ho, kaguluhan. Okay? Diba? Kapighatian. Dadaan ka ho sa panahon na talaga hong dadaan ka ho sa kapighatian. Dadaan ka ho sa matinding kalungkutan. Naunawaan ho natin bilang isang mananampalataya, mararanasan mo yan. Sabi ho, kaguluhan. Ang gulo ng buhay, ang gulo ng pamilya, ang gulo ho ng bansa, lahat ho yan, ang gulo ho ng iyong paligid, mararanasan po natin yan. Sabi ho dito, pag-uusig. Naunawaan ho natin, bilang isang tagasunod ho ni Kristo,
ay makakaranas po tayo ng persecution. Diba? Marami ho sa ating mag-uusig, marami ho magsasabi sa atin na, ayan, kaya yan nangyayari sa'yo, ayan, ano, lahat ho yan, mararanasan po natin. Kasama ho tayo dyan. Sabi ho, pagkagutom. Hindi porkat ikaw ay tagasunod ni Kristo, hindi mo na ho mararanasan ang mawalan. Naunawaan po natin, mararanasan po, sabi ho dito eh. Diba? Sabi ho, pagkagutom, mararanasan mo talaga na minsan wala kang isasaing, minsan wala kang pambaon sa mga anak mo, minsan wala kang pambayad ng mga bayarin. Ano ho, mararanasan po yan. Kasama ho yan sa atin ang pagiging tagasunod ni Kristo. Tingnan ho natin, kahirapan. Nawaan ho natin, mararanasan po natin yan. Panganib. There are times na talaga hong mararanasan mo ho ang panganib ho ng buhay. Diba? Yung muntik-muntikan ka ng mamatay, muntik-muntikan ka ng maaksidente, lahat ho yan. Diba? Ano pa ho? Sabi dyan, ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, ano po? Panganib o kamatayan. Ano po yung kahirapan po? Sa English po, ang translation po, nakedness. Naunawaan ho natin, yung pagkagutom, kahirapan, diba? Pagkagutom, pagkain. Yung kahirapan, yung nakedness po, ay pananamit. May mga times ho talagang, diba? Kahit pambili ho ng damit, wala na ho tayo. May mga times ho na mararanasan po natin. Panganib, naunawaan ho natin, kamatayan, even death. We are not exempted as followers of Jesus Christ. Mararanasan po natin talaga ang kamatayan. Diba ho, ang dami ho nating mga kapatiran ang namatayan. Ano po? Marami ho tayong mga kasama ho dito. Marami hong nawala ng minamahal sa buhay. Diba ho? Pero committed sila sa church. Naunawaan ho natin, sila ho ay mananampalataya. So, hindi ho tayo exempted. Naunawaan po natin. Pero, ito ang sinasabi ho natin, ano po? Sabi ho dito, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang lahat ng ito, pakinggan ho nating mabuti. Okay? Inaalaw ho yan ng Diyos na maranasan po natin. At wag ho nating kalimutan na meron po tayong kaaway, meron pong Satanas. Ano ho? At lahat po yan, ang gusto po ni Satanas ay sirain po ang buhay natin bilang isang mananampalataya. Pero sino daw po ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal, sa pag-ibig ng Panginoon sa atin? Verse 35, ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo ay buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Naunawaan ho natin. So, tayo pong mga Kristiyano, sabi ko sa inyo, we're not exempted sa death. Lahat po tayo makakaranas po niyan. Pero ang ito po ang sagot ng Panginoon. Sabi niya, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Okay? Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasulukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Grabe ho yung assurance na binibigay ho sa atin ng Diyos. Naunawaan ho natin as Christians, we are assured, that no one can separate us from the love of God, from the love of Jesus Christ. Grabe po yung di ba sabi hong ganun ay wala hong makapaghihiwalay. Tingnan ho natin, balikan ho natin, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan? Ano ho? Diba? Kaya nga sabi ho sa Matthew 6:33, diba? Seek ye first
the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Okay? Huwag ho nating baliin ang doktrina. Naunawaan ho natin, hindi, nung sinabi ho ng Panginoon na lahat po, ipagkakaloob niya, totoo po yun. Lahat, ipagkakaloob niya, lahat ng kailangan natin upang magawa natin ang kalooban niya at mabigyan ho natin siya ng kaluguran. Naunawaan ho natin, uulitin ko po, ipagkakaloob niya lahat ng kailangan natin para magawa natin ang kanyang kalooban at siya po ay mapapurihan natin. Ano po? Mabigyan po natin siya ng glory. Hindi po lahat na hindi po makapagbibigay ng glory sa Diyos at hindi ho natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi po yun ibibigay ho ng Diyos sa atin. So, makikita po natin doon, inisa-isa po yung mga pwede ho nating maranasan. Ano ho? Pero sabi ho ng Panginoon, sino? Kahit pa si Satan yan, hindi niya maaaring, kahit pa anong ibato niya sa ating buhay, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano po? So, tingnan po natin, bakit ho tayo more than conquerors? Ano po? Tingnan ho natin. Sabi ho sa Romans 8:37, we are more than conquerors through Him who loved us. Uulitin ko po, sabi ho sa Romans 8:37, we are more than conquerors through Him who loved us. Ano po ba ang ibig sabihin ng more than conquerors? Okay? When we say conquerors, it comes from the Greek word nikao. Okay? Nikao. Okay? Naunawaan ho natin yung salita pong conquerors, ang Greek word po niyan ay nikao. At diyan po nanggaling ang pangalan po ng sikat na sapatos na Nike. Okay? Ang ibig sabihin po ng conquerors, ng nikao ay victory or being victorious. Ano po? Unawaan po natin, it means to conquer. Diba? Pag sinabing conqueror, mananakop. Diba? Ibig sabihin po niyan, pag sinabi pong to conquer, you carry off the victory and come off victorious. Parang sa digmaan, tingnan po natin, bigyan ko po kayo ng example para mas maunawaan po natin yung salitang conquerors. Pag sinabi po natin na conquerors, sila po yung winning nation. Sila po yung panalong bansa. Hindi lamang po sila nanalo sa labanan, pero yung bansang kanilang nasakop, lahat po ng mga yaman po ng bansang iyon, dadalhin po nila sa kanila. Naunawaan ho natin, kung meron pong mga natirang mga buhay na kalaban po doon, yung mga kalaban po nyo, gagawin po nilang bihag at sila po ay pagsisilbihan. Yun po ang ibig sabihin ng conquerors. Naunawaan ho natin, ganun po sa labanan. Kaya po napakaganda ho, diba? Ito ho yung katotohanan na pwede ho nating mahawakan. Pag sinabi ho nating nanalo ka ho sa isang digmaan, nasakop mo ang isang bansa, ang bayan po na kung saan nasakop mo, hindi na nila yun pagmamay-ari. Ikaw na ang nagmamay-ari po noon. At lahat ng meron po dun sa lugar na yon ay sa'yo na at pwede mong gamitin para mas lalong mapalawak ang iyong teritoryo. Naunawaan po natin. So, ganun po ang ibig sabihin ng conqueror. Okay? Lagi ho tayong ina-encourage, diba? Lagi ho nating naririnig yung verse na to, we are more than conquerors in Jesus Christ. Diba? Ang ganda hong pakinggan. Pero ano po ba yun? Ngayon po titingnan po natin. So sabi ko ho, ang conquerors ay from the Greek word nikao. Pag sinabi hong conquerors, hindi ka lang basta umuwi na natalo mo yung mga kalaban. May dala-dala ka galing doon sa yung bansang natalo sa isang lugar na kung saan nasakop po natin. Diba ho? So, ganun ho. Pero ngayon po, sabi niya, ito ang maganda sa verse natin. Sabi ho doon sa Romans 8:37, we're not just conquerors. Okay? Makikita ho natin, hindi lamang po conquerors ang nilagay po doon, but ang nakalagay po doon ay more than conquerors. Okay?
We are more than conquerors. So, ang bagong salita na po ay hypernikao. Okay? Di ba yung conquerors, nikao. Ngayon, nilagyan pa ho ng isa pang salita, hyper, more than. Sabi niya ganun, hyper conquerors. Tindi ho, ano? Ito ho ang tayo natin bilang isang mananampalataya. We are not just conquerors, but we are more than conquerors sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Grabe ho. Ganda ho, ano? Kung babasahin po natin, diba sabi ho dyan, ito yung mga pwede ho nating maranasan sa ating buhay dito ho sa mundo habang tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Diba, inisa-isa ho niya, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, danger, or sword? Sabi niya, as it is written, for your sake, we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Kinote po ang verse sa Psalms 42. Tingnan ho natin. So nagtanong ho, diba? Ang verse pong ito ay isinulat ni Pablo para po sa church po ng Romans. Kasi ho that time, ang dami ho nilang problema, ang dami hong pagsubok, ang dami hong challenges, ang dami hong struggle sa kinakaharap po ng Church of Romans. Ano po, ng mga Christian po, nung panahon pong iyon. Sabi ho ni Pablo, teka muna, ito ho yung tanong, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Diba? Ano ho ang kinakaharap mo ngayon sa mga panahong ito? Nawalan ka ng trabaho? Magpapasko pa naman, wala kang trabaho. Diba? Magpapasko pa naman, nawalan ka ng minamahal sa buhay, hindi na ho kumpleto. Diba? Masakit ho, nakakalungkot po yun. Talaga namang marami ho sa ating mga kapatiran, hanggang ngayon ho, nagdadalamati, umiiyak po. Unawaan ho natin, magulo ang pamilya ninyo, diba? Magpapasko pa naman. Kung kailan pa naman magpapasko, saka kayo nag-break ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, diba? Masakit ho yun. Pero sabi ho ng Panginoon, who can separate us from the love of Jesus Christ? Yung mga bagay bang yun, makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon? Ito yung sinasabi ho ng Diyos sa atin sa gabing ito. Diba? You are more than conquerors. Kaya hindi ka mapipigilan. Hindi ka matitigilan kahit pa ho may mga ganong problema sa buhay because Jesus Christ had overcome all this para sa'yo. Napagtagumpayan na po yan ng Panginoon. Ano po, at kaya mong harapin ang buhay kasi meron kang Panginoon who is unstoppable. Diba? Niyakap po tayo. Niyakap po tayo ng Panginoon. Ano po, at patuloy kanyang yayakapin, lalo na sa panahon na ikaw ho ay dumadaan ho sa dilim ng buhay, sa mga pagsubok mo ng buhay. Hindi ka ho bibitawan ng Panginoon. Lalo ka hong mamahalin mo ng Diyos. Ano eh? Who can separate us from the love of Jesus Christ? Diba? What can separate us from Jesus? Sino makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon? Nawalan ka man ng minamahal sa buhay? You have Jesus. Nawalan ka man ng girlfriend? Nawalan ka man ng boyfriend? You have Jesus. Nawalan ka man ng trabaho? You have Jesus. Naunawaan ho natin. Magulo man ang pamilya mo, still you have Jesus and that is the most important. Yun po ang pinakamahalaga sa buhay. Mawala na po ang lahat, wag lang ang pag-ibig po ng Panginoon sa atin. Kaya po unstoppable eh. Ang Christmas, we can still celebrate. Diba? Araw-araw po, pwede ho tayong mag-celebrate kasi kaya ho nating harapin ang buhay dahil ho sa Panginoon. Naunawaan ho natin. Sabi ho, what can separate us from Jesus? Can persecution, can danger, hunger, or fear? Even yung kamatayan, ito ba'y makapaghihiwalay sa atin? Sabi hong ganun, ito ang sagot ho. No way! Hindi. Diba? Sa gutom,
andun ang Panginoon. May Panginoon po tayo sa panahon po ng pagsubok. Andyan po ang Panginoon. You still have Jesus. Ano po, sa panahon po ng sakit, sa panahon po ng kahirapan, andyan po ang Panginoon. You have Jesus. Ano po, in every single situation of our life, we have Jesus. We have Christ's love. Nasa atin po ang pag-ibig ng Diyos. At kahit po sa kamatayan, nasa atin po ang Panginoon. Kaya po sa atin hong mga mananampalataya, sa atin ho, sa bawat isa po na naririto po ngayong gabi, ano po, ito po ang katotohanan na panghawakan po natin. Kahit ano pa ang atin pong pinagdadaanan, ano pa po ang kinakaharap po natin, kaya ho nating lumaban because we are more than conquerors. Diba? Sabi ho, more than. Pag sinabi ho natin more than, sabi ho natin, ano ho? Diba? Sabi ho natin, hyper. Diba? Sino ho nakapanood dito ng Star Wars? Diba? Mayroon silang tinatawag doon na hyperdrive. Okay, yung hyperdrive po, kakaiba po ito sa ibang mga spaceship. Ano po? Pag sinabi ho nating hyperdrive, kaya po niyang maglakbay into light space. Basta ho, ganun kabilis. Hindi ko po ma-explain. Ano po? Hindi po ako... si Walter po ang mahilig sa ganito ho, ano, at kaya niya hong, alam ko, madali niya i-explain. Ano ho? Ganun ho, sobra. Parang matindi ho, yung pag sinabi ho nating hyperdrive in a split second, di ko alam. Basta kaya niyang lakbayin ang light space, ang outer space. Ano po? Diba? Parang nakakita na kayo ng isang batang na-diagnose ng pagiging ADHD, diba? Yung hyperactive. Diba nakakita na kayo ng mga batang gano'n, yung hyperactive? Kung may batang makulit, ang kulit ng isang batang hyperactive ay triple. Ano po? Na talagang matindi. Ano, nakakita na ho kayo noon. Wala hong kapaguran. Basta hindi siya napapagod. Hindi ho siya tumitigil. Ganun po yung hyper. Kaya po sabi ho dito, di ba? Ito ho yung pagkakadescribe dun sa more than conquerors. Hyper nikao. Hindi lang basta conquerors, kundi more than, hyper. Diba? Kaya talagang matindi. Unawain ho natin. Okay? Kung babasahin po natin, diba? Okay, sabi ho, no, in all these things, we are more than, yan, more than conquerors. We are hyper, nikao, through Him who loved us. Grabe. Hindi ho, nakadepende sa anong pwede nating gawin. Ulitin ko po, hindi ho nakadepende sa anong kaya nating gawin, sa anong kakaya natin. Diba? Nakadepende po doon sa kayang gawin ng Diyos, sa kakayanan ho ng Diyos, sa pag-ibig ho ng Diyos sa atin. Di ba ho, pag mahal mo ang isang tao, lahat gagawin mo? Naunawaan ho natin. Pag mahal mo ang isang tao, lahat gagawin po natin para sa Kanya. Ganon din po ang Panginoon sa atin. Mahal ho tayo ng Panginoon. Ang pag-ibig ho ng Diyos sa atin ay unstoppable. Unawaan ho natin. So makakasigurado po tayo na hindi ho tayo pababayaan ho ng Panginoon. Kaya sabi ho natin, sa bawat sitwasyon ng buhay, andun po ang Diyos. Hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Ganun niya po tayo kamahal. Diba? Ano ho mga inaalala ho natin? Diba? Ano ho mga inaalala ho natin sa buhay? Ito lang ho ang gusto kong makita ho ng bawat isa. Ano po? Ang lahat ng bagay, ano po, na inaalala po natin sa buhay ngayon, ay hindi po yan makakapigil po sa atin. Para hindi ho tayo magpatuloy sa buhay na ito. Para hindi ho tayo lumaban,
para hindi ho natin harapin ang mga hamon ng buhay ng mayroon hong katatagan, ng mayroon hong pag-asa because we have Jesus Christ in our lives. Mayroon ho tayong Panginoon. Ang Panginoon po natin is unstoppable. Unstoppable po ang pag-ibig niya ho sa atin. Wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kahit po ano pa yan. Unawaan ho natin. Kahit ho, mawalan ka ng trabaho, anumang gulo ho, mawalan ka ng minamahal sa buhay, may sakit ka man ngayon, nothing can separate us from Jesus Christ. Nothing can separate us from the love of Jesus. Kaya makakasigurado po tayo na ang Panginoon ay kasama ho natin sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Unawaan po natin, diba po? Sabi ho natin, dinagdagan nga po ng prefix na more than. Dinagdagan po ng prefix na hyper. Diba? Kaya po, ito po yung napaka-importante no, na makita ho natin. Pag sinabi ho nating hyper nikao, it is way above, beyond. Okay? Sabihin ho natin, beyond. Diba? Lagpas-lagpas ho sa normal. Nawaan ho natin, yun po ang ibig sabihin po noon. Kaya po, itong gusto ko hong makita ho natin, ano po, sabi ho, sabi niya dito, Romans 8:38-39, for I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers or height, or nor depth, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Diba yung parang nakakita na ho ba kayo ng sapa? Diba pag yung sapa flowing, tuloy-tuloy ho yung tubig. Na kahit ano pong gawin po nating kahit ano pong gawin ho nating paraan para mag-stop po yung daloy po nun, hindi ho natin mapipigilan. Lulusot at lulusot po ang tubig. Diba ho? Parang kung titingnan po natin, sa dulo po ng sapa, yun po yung pagmamahal po ng Panginoon. At tuloy-tuloy po yung pag-agos po noon. At kahit ano pong gawin ng kaaway, ni Satanas, ano po ang ibatuho sa atin, wala hong makakapigil doon sa pag-ibig ho ng Diyos. Tuloy-tuloy po ang pagdaloy po nun sa atin. Ito po yung isang katotohanan na pwede ho nating panghawakan sa buhay po natin. Diba? Ito yung sinasabi sa atin, nagsalita ho ng Panginoon. Mga anak, makasigurado kayo. Diba? Makakasigurado kayo na hindi, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ko sa inyo. Kahit ano pa yan. Kahit patagutom yan, kahirapan yan, pag-uusig man yan, panganib man yan, ano man pong lahat. Sabi niya ganun. Kamatayan man yan. Sabi niya, for I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation, ano daw po, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Sarap pong marinig. Panginoon, salamat po. Diba? Sometimes, hindi naman ho ako hindi ako maayos. Minsan sa buhay ko, Panginoon, lagi ho akong sablay. Minsan sa buhay ko, Panginoon, di kita nasusunod. Minsan sa buhay ko, Panginoon, alipin pa rin ako ng bagay na to na hindi mo kalooban. Pero Panginoon, salamat. No one can separate from your love. Diba? Walang makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Panginoon, ang dami kong nararanasan. Ngayon, Panginoon, depressed po ako. Panginoon, wala akong pambayad sa ganito. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Panginoon, nakakaranas ako ng matinding lungkot, ng kahirapan.
Pero Panginoon, salamat sa katotohanan that no one can separate us from your love. Ano po, ang sarap lang pong marinig na ang Panginoon po natin, hindi po mapipigilan sa pagmamahal po sa atin. Kaya po, village, ano pong nararanasan po natin sa mga panahong ito? Ano po, God made an absolute promise. Ang Panginoon po ay gumawa po ng isang pangako. Ano po? Pangako na hindi humababali. Pangako na talagang mapaghahawakan po natin sa buhay po natin. Ano? Pangako na hindi ho natin pwedeng pagdudahan. Sapagkat ang Panginoon po ay tapat sa kanyang mga pangako. Diba? Sabi ho ng Panginoon, no one. Walang makapaghihiwalay sa atin. Nothing will ever separate us from the love of Jesus Christ. Nothing on earth, nothing on heaven, kahit o sa impyerno, will able to separate us from the love of Jesus Christ. Unawain mo natin. What if isang umaga, di ba? Pagising mo sa umaga, ito yung panghawakan mong pangako. Di ba, Panginoon? Salamat sa pangako na pwede kong harapin ang araw na to, ang susunod na bukas ng mayroong kasiguraduhan sapagkat ito ang pangako mo sa amin. Ano po? Na kahit ang mundo, ang gulo-gulo, kahit na ang aking kinabukasan, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Kahit ang pamilya ko, hindi ko alam kung kailan matatapos ang problema. Kahit ang mga mahal ko sa buhay, tinalikuran ako. Kahit po dumaan man ako sa pinakamadilim ng buhay. Diba? Ito, masasabi po natin, Panginoon, I am more than conquerors because of you. Kaya kaya po nating harapin ang buhay. Kaya po nating magpatuloy sa pinapagawa ho ng Panginoon sa atin. Magpatuloy sa paninilbihan, sa paglilingkod. Unawaan ho natin. Apo, sabi ho niya, we are more than conquerors. Sabi niya, walang makapaghihiwalay ho sa atin. Tandaan ho natin, sa lahat ng sitwasyon po ng buhay po natin, kasama po natin ang Panginoon. And we are called, to be more than conquerors sa pamamagitan po ng Panginoon. Natalo na po ng Panginoon, natapos na po ng Panginoon ang mga bagay na to, napagtagumpayan na po ng Panginoon ang mga bagay na to. Kaya tayo din po mapapagtagumpayan natin to dahil sa Panginoon, meron po tayong Panginoon eh. Unawaan po natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, you are more than conquerors. Okay, sabihin po ninyo, you are more than conquerors dahil tinapos na po ng Diyos, ginawa na po ng Panginoong Jesus para po sa atin. Wala pong dahilan para hindi po tayo makapagpatuloy. Wala pong dahilan para hindi po natin maharap ang buhay. Wala pong dahilan para hindi po tayo bumangon po muli. Wala pong dahilan para hindi po tayo bumawi sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon because we have Jesus and we are more than conquerors through Him who loved us. Ito lang po ngayong gabi, sulat po ni Pablo, ito lang po, he is encouraging us to stand firm in our faith. Ito po sinasabi ho sa atin ng salita ho ng Panginoon ngayong gabi. Anak, stand firm in your faith. Okay? Magpakatatag ka lalo sa iyong pananampalataya. Huwag kang matitinag. Kahit pa anong dumating, anong iba to sa atin ng kaaway, manatili kang nakatayo sa harapan mo ng Panginoon. Hindi lamang po tayo pinapaalalahanan po ng salita ng Panginoon ngayon na we will win in the end. But ito pong sinasabi,
Tapos napanalo ka na ng Diyos, napanalo ka na ng Panginoon. Ngayon pa lang, napanalo ka na ng Panginoon. Unawaan po natin, and always remember that in every situation of your life, you are not alone. Sa lahat po ng sitwasyon ng ating buhay, anuman pong sitwasyon yan, maganda man o hindi maganda, malungkot man, masaya, mahirap man, sabi niya, kahit kamatayan, ito po sinasabi ho ng Panginoon sa atin ngayong gabi, anak, you can still stand firm in your faith. You can still go on with your faith, with your life, because you are not alone. I am with you. No one can separate us. No one can separate you from my love. Unawain po natin, yun po ang pangako ng Panginoon, yun ang assurance ho ng Diyos sa atin na hindi ho tayo nag-iisa. We have Jesus. We have Jesus, we have a mighty Father who fight for us. Meron ho tayong Diyos, meron ho tayong Panginoong Jesus na lumalaban po para sa atin. Naunawaan po natin. Kaya po, village, we can face tomorrow with hope. Ano po? Mahaharap po natin ang bukas na meron pong pag-asa, na meron pong lakas. Diba? Kita ho natin, natapos na ho ang pandemic. Andito pa rin po tayo sa biyaya ng Panginoon. Yun po yung sinasabi ho ng Panginoon eh. Hindi ho tayo nagapi ho ng COVID. Diba, napagtagumpayan po natin dahil po sa Panginoon. Salamat ho sa Panginoon. At sa 2024 po, hindi ko po alam kung ano pong hamon, ano pong mga challenges ang ihaharap sa atin, ibabato ho sa atin, pero ito sinasabi ho ng Panginoon sa atin, we can face all the trials. Ano ho, lahat po ng sitwasyon ng buhay, kaya ho nating harapin with a certainty na may kasiguruduhan po that we are not alone, na hindi po tayo nag-iisa. Meron po tayong Diyos, meron po tayong Panginoon who fights for us. We can approach the darkest valleys of our lives with confidence, knowing that nothing can happen to us that is not permitted by our loving Father. Naunawaan po natin, dito natin makikita na sa lahat po ng sitwasyon na mararanasan po natin, diba? Mahaharap po natin ng mayroon pong confidence na alam po ng Diyos ang kanyang ginagawa at lahat ng pangyayari na ating nararanasan sa buhay, yan po ay inaalaw po ng Panginoon sapagkat may purpose po siya eh. Pagtiwalaan lang po natin ang Panginoon. Naunawaan po natin, ang pangako ng Panginoon po sa atin ay walang makapaghihiwalay ho sa atin sa pag-ibig ho ng Diyos. Kasalanan man yan. Ano po? Sa lahat po, we are more than conquerors through Christ who loves us. Kaya po, tuloy lang po tayo. Harapin po natin ang buhay. We are unstoppable because God is unstoppable. Diba? Wala pong makakapigil ho sa atin. Ano man po ang hamon, ano man po ang ibato ho sa atin, because we have a God who is unstoppable. Unstoppable on Christmas because Christmas is about Jesus Christ and Jesus Christ is unstoppable. Manuwaan po natin. Kaya po, sana ho ay lagi ho nating tatandaan, wala hong makakaagaw sa atin sa palad ho ng Panginoon sa pag-ibig ho ng Diyos. Always po, lagi po nating isipin, sabi ho sa Exodus 14 verse 14, the Lord will fight for you, you need only to be still. Pag-ibig po ng Panginoong Jesus ay hindi ho titigil ho sa atin. Wala hong makakapigil sa pag-ibig ho ng Panginoong Jesus sa atin. At tandaan ho natin, sa kanya hong pagkamatay at muling pagkabuhay, siya po ang Diyos, ang Panginoon na namamagitan sa atin, sa Diyos at
sa Panginoon po. Kaya po sa bawat isa sa atin, sana po tayo'y magpatuloy sa ating buhay, sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang pangako po ng Panginoon sa atin ay panghawakan po natin na wala pong makapaghihiwalay sa pag-ibig ho ng Panginoon ho sa atin. Uulitin ko po, we can face the trials of life with a certainty that we are not alone. Okay? Pwede ho nating harapin ang mga hamon ng buhay, anuman po ang maranasan po natin, ang meron ng kasiguraduhan na hindi po tayo nag-iisa. We have Jesus Christ who fights for us. We have a mighty Father who fights for us. Sabi ho natin, pagtiwalaan po natin ang Panginoong Jesus, uulitin ko po, bakit po tayo unstoppable? Dahil po sa Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus po ay unstoppable sa kanyang pag-ibig sa atin, unstoppable sa kanyang kapangyarihan. Kaya po, kaya ho nating harapin ang buhay, kaya ho nating magpatuloy, kahit po marami ho tayong mga nararanasan po na mga sablay sa buhay, tayo lang po tayo, bangon po ulit tayo, sapagkat, sabi ho ng Panginoon, we are more than conquerors through Him, through Jesus Christ who loves us. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin, and after po nating manalangin ay gusto ko po makita po natin, meron pong aawitin ng atin pong fusion, at panghawakan po natin to sa buhay po natin, tayo ho ay magpupuri ho sa Panginoon kahit ano pong sitwasyon ng buhay po natin ngayon, sapagkat uulitin ko po, no one can separate us from the love of Jesus Christ. We are more than conquerors. Hyper Nikao. Unawaan po natin, ang sinasabi ho ng Panginoon ay we can face this life with certainty that we are not alone. Kasama ho natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay lumapit po sa Panginoon ngayong gabi. Ngayong gabi po, tayo po ay patuloy lamang po na magpayakap po sa Panginoon sa gabing ito. Pagmamahal po ng Panginoon ay mananatili po sa atin. Sabi ho ng Panginoon ay, we are more than conquerors through Him who loves us. Nawalan ka man ng minamahal sa buhay, sa taong ito, nawalan ka man ng trabaho, nawalan ka man ng mga tinuturing mong kaibigan dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, magulo man ang iyong pamilya, ikaw ay purong sulong sa pagsunod, hindi ka nakakasunod ng diretso sa Panginoon. Marami ka pa ring struggle sa buhay, marami ka pa ring kahinaan. Sabi ho ng Panginoon, walang makapaghihiwalay, anak, sa pag-ibig mo sa akin. Napagtagumpayan ng Panginoon lahat ng sitwasyon na pwede po nating maranasan sa mundong ito. Kahit na po yung pinakamadilim, ang kamatayan, napagtagumpayan na po ng Panginoon. At bilang mga tagasunod niya at bilang mga anak niya, tayo rin po ay magtatagumpay po sa buhay na ito sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. Kaya po ang bawat isa po sa atin ay magpatuloy lamang po sa Panginoon. Magpatuloy na magtiwala. Magpatuloy na manampalataya.
ano man pong mga hamon ng buhay ang napagdaanan po natin at patuloy nating pinagdadaanan, kinakaharap sa mga panahong ito, huwag pong mawawala ang pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Aming Panginoon, aming Ama, salamat po. Salamat po sa buhay ng Panginoong Hesus. Salamat po sa buhay ng Panginoong Hesus. Salamat po sa pag-ibig ng Panginoon. Salamat po sa pag-ibig ninyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako na hindi mo kami iwanan, Panginoon, kahit ano pong mangyari. You will be with us. Your love for us, O God, ay patuloy pong mananatili sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal ninyo. Salamat po ay nandyan po kayo para sa amin. Hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo po kami pinababayaan. Patuloy niyo lamang pong bigyan ng katatagan, ng kalakasan ng iyong mga anak, ang bawat isa, Panginoon. Sasamahan mo lamang po, aming Ama. Patuloy pong balikan ang iyong mga pangako, Panginoon. At makita po, Panginoon, kung ano po ang tunay naming katatayuan sa inyong harapan upang patuloy po namin maharap ang mundong ito, ang bukas ng mayroon pong pag-asa sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa loob po ng 9 na araw, Panginoon Ama, sa lakbayin pong ito, sa pangarapin pong ito, sa gabi, aming Ama. Salamat po. Patuloy mo kaming kinakatagpo, Panginoon. Patuloy kayong nangungusap. Patuloy kayong nagbabago ng buhay, nagbabago ng puso, Panginoon Ama. Maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga po na kayo ang Diyos ng buhay, na kumikilos po sa puso ng bawat isa. Maraming salamat po sa lahat po ng naabot ng mga turong ito, aming Ama. Patuloy kayong magpakilala sa kanila. Patuloy kayong kumilos sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, Panginoon. Ama, hayaan po ninyo, Panginoon, na kayo ang maging Panginoon na lahat sa kanilang mga buhay, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa katotohanan na natanggap po namin sa gabing ito. At salamat po, Panginoon, sa pag-asa na ibinigay niyo po sa amin sa gabing ito. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Sinasamba ka po namin, aming Amang Banal. Dinadakila ka po namin. Wala po kayong katulad. Wala na pong ihigit sa inyo. Wala na pong papantay sa inyo. Maraming salamat po. Minahal niyo po kami, Panginoon. Patuloy niyo kaming minamahal. Salamat, O Diyos. Purihin ka. Sa iyo po, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po'y manatili pong nakatayo at tayo po ay magpuri po sa Panginoon. Sabayan po natin ang praise and worship team. At tayo po ay ipalakpak po natin. Huwag po tayong mahiya. I-celebrate po natin ang katotohanan ng pangako ng Diyos ng Panginoon ay nasa sa atin sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Makakaasa po tayo na hindi ho tayo iiwan, pababayaan po ng Panginoong Jesus. Good evening po.